ng bayan, maasahan anumang panahon. Magandang gabi po sa ating lahat. Narito ang update sa lagay ng panahon ngayong araw ng Linggo, May 5, 2024 hanggang bukas, May 6, 2024, araw ng Lunes. Ngayong gabi ay magpapatuloy pa rin ang mainit na panahon sa halos buong bansa dahil ito sa epekto ng easterlies o ang mainit na hangin mula sa karagatang Pasipiko at posible naman ang mga biglaang buhos ng pag-ulan ngayong gabi dahil sa mga localized thunderstorms sa ilang lugar. Samantala patuloy nating binabantayan ang development ng isang potensyal na sama ng panahon na posibleng mabuo sa bahagi ng silangan ng Mindanao. Ngayon nga ay medyo may nakikita na tayong cloud clusters sa dakong silangan ng Mindanao at posibleng ito ang maging badya ng pamumuo ng sama ng panahon na ito. Kung sakaling mabuo nga ito at pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility ay papangalanan ito ng Pag-asa bilang Agon, ang magiging unang bagyo ngayong taong 2024. Pero bago natin talakayin, disclaimer lang po dahil ang video na ito ay isang video analysis lamang para sa posibleng bagyo at hindi po natin kiniklaim na ito ay magiging accurate dahil bawat oras ay nagbabago naman ang galaw at panahon. Binabase lang po natin ang ating detalye base sa mga available data at wind models na ating ginagamit. May dalawang free weather models tayong ginagamit. Ito ang ECMWF model at GFS model. Ito ang mga nagiging basehan natin sa ating mga ginagawang possible storm analysis sa ngayon. Kaya nga kung ating i-analyze, magkaiba ang ipinapakita ngayon ng dalawang weather models na ginagamit natin. Ayon sa ECMWF model, mabubuo ang sama ng panahon ito bilang low pressure area o hanggang mahinang bagyo o tropical depression lamang pagkatapos ay magpapaulan na lamang ang remnants o trough nito sa bahagi ng Eastern Visayas o sa may Southern Mindanao. Ayon naman sa GFS model, ipinapakita na mabubuo ang sama ng panahon na ito sa pagitan ng Martes o Miyerkules ngayong linggo at posibleng maging ganap na bagyo sa Huwebes o Biyernes. Pagsapit ng Sabado o Linggo ay posibleng lumakas pa ito at posibleng maging tropical storm category na siya. Mas lalapit ito sa Lunes sa silangan ng Visayas at Mindanao. Posibleng lumakas pa ito pagsapit ng Lunes sa susunod na linggo at posibleng nasa severe tropical storm o di kaya naman ay worst case scenario magiging typhoon category pa ito. Posibleng maglandfall o daanan nito ang Eastern Visayas lalo na sa Samar at Leyte provinces o di kaya naman ay sa Bicol region at base ito sa nakikita nating simulation mula sa GFS model. Dahil sa mainit nga ang temperatura ng karagatang Pasipiko, posibleng magkaroon ito ng rapid intensification o ang mabilisang paglakas na siyang magdadala ng malalakas na hangin at ulan. Kung sakaling mabuo nga ito bilang bagyo at hindi magbabago ang ipinapakita ng GFS model, ngayon pa lang ay patuloy na nating inaabisuhan ang lahat na laging umantabay sa mga updates na ating ilalabas. Sa kasalukuyan, hindi pa natin masabi kung saan ang final track nito at kung gaano nga ba ito kalakas o aabot ba ito sa isang super typhoon category. May mga weather systems pang posibleng makaapekto dito gaya ng ridge ng high pressure area, easterlies at iba pang weather systems. Ayon sa ating pananaliksik, talagang mas agresibo palagi ang ipinapakita ng GFS model pagdating sa mga bagyo kaysa sa ECMWF model. Kaya hindi pa natin tayak kung ano talaga ang track at intensity nito. Kung lalakas ba talaga bilang bagyo at lalapit sa bansa o kaya lilihis papunta sa Japan o hanggang LPA lamang ito. Samantala bukas, posibleng pumalo ang pinakamataas na heat index sa Apari, Cagayan na posibleng pumalo sa 48 degrees Celsius. Sa mga susunod na araw ay posibleng mabawasan ang mga lugar na nasa ilalim ng danger level dahil sa patuloy na paghina ng El Nino sa ating bansa. Maraming lugar pa rin ang posibleng makaranas ng danger level na heat index bukas kaya patuloy tayong mag-ingat sa banta ng nakamamatay na heat stroke. Para naman sa lagay ng panahon, ngayong gabi ay magiging bahagyang maulap pa rin ang kalangitan sa halos buong Luzon. Ngunit posible ang ilan sa mga pag-ulan dulot ng mga localized thunderstorms sa ilang lugar, lalo na sa Northern Luzon, Central Luzon, ilang bahagi ng Calabarzon at Bicol region. Posible rin ang mga biglaang pag-ulan sa may Quezon Province at Metro Manila. May mga thunderstorms din sa Visayas, particular sa Samar, Northern Samar, Cebu, Bohol, Aklan, Capiz, Negros Provinces at Masbate. Sa Mindanao ay magiging maulap naman ang mga kalangitan at mataas ang tsansa ng mga pag-ulan sa Davao Region, Zamboanga Peninsula, Soxargen at ilang bahagi ng Surigao del Sur. Ang mga pag-ulang ito ay dulot ng easterlies at ng mga localized thunderstorms. Sa ngayon ay wala namang nakataas na gale warning sa mga karagatang sakop ng ating bansa.
Yan ang update sa lagay ng ating panahon. Ito po ang weather update ng bayan. Maasahan anumang panahon.